Mari namang tinutulan ng Alliance of Concerned Teachers ang K-12 program at sa puntong ito makakapanayam natin si ACT Party List Representative Antonio Tino. Magandang tanghali po, Congressman. Magandang tanghali sa ating mga panood. Opo. Ano po reaction nyo dun sa sinabi ni DepEd Secretary Luis Tro na mahirap nang i-attrash yung K-12 program lalo't nakahanda ng lahat, nakakasana kumbaga at pang-apat na taon na raw itong ginagawa, Congressman Tino? Well, mas mahirap kung itutuloy tapos lalo lang lilikha ng mga mabibigat na problema. No? So habang maaga pa at habang may panahon, mas mainam siguro na itigil muna ito at tutukan natin yung mga concerns na binabanggit namin. No? Yung una, gawing libre para sa lahat ang K-12. Tugunan yung mga shortages sa mga classrooms, sa facilities at iba pa. Tugunan yung curriculum, no? Tiyakin na magiging makabayan ito at maglilingkod sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Tiyakin na hindi matatanggal sa trabaho ang mga teachers and employees. Yan ang mga concerns na gusto nating ma-address. Opo, Congressman Tino, ano po ba yung top 3 kung masasabi nyo na talagang tinututulan nyo dito sa K-12 program? Nabanggit nyo na po yung posibleng pagkakatanggal doon sa mga teachers na maapektuhan itong programa. Ano pa po yung iba, Congressman Tino? Well, para sa amin, yung isang pinakamataga yung kailangang matiyak na libre para sa lahat ng K-12. Opo. Sa plano kasi ng Department of Education, 60% lamang ng mag-enroll sa grade 11 next year ang tatanggapin sa mga public school. Yung 40%, abot yan sa mga halos 1 million students ay dadalhin sa mga private schools at bibigyan lamang ng subsidy o voucher. Opo. Para sa atin, hindi ito tumatalima sa mandato ng konstitusyon sa gobyerno na kailangan tiyaking libre ang edukasyon hanggang high school. Ibig sabihin yan, malalabag yung right to education ng mga kabataan. Maraming maaring hindi na tumuloy dahil sa pabigat na gastusin. So yung sinasabing wala pong assurance kayo nakikita doon sa gagawin ng DepEd pag nagpunta na sa mga private schools itong mga estudyante. Hindi po assurance yung sinasabi nila na ito na may tutustusan ng pamahalaan. Well, tutustusan sa tuition up to a certain amount, no? Sa NCR up to 22,500 pesos. Pero kung lalagpas doon ng tuition, kailangan manggaling na yan sa bulsa ng mga pamilya. Tapos yung pantustos na yon limited lamang sa tuition. Sa private schools, marami pang ibang gastos. Halimbawa, yung mga libro. Libre yan sa public school pero binibili yan sa private school. Opo. Yung mga uniforme, yung mga additional charges pa, no? So, para sa amin, yung ganitong paraan ng pag-implement ay isang forma ng privatization ng basic education. Kaya mariin natin tinututulan ito. Bukod po dito sa mga protestang ginagawa ninyo, ano po yung mga legal na hakbang para mapigilan itong full implementation ng K-12 program na inyong ginagawa? Yes, Rafi, nung Friday, nag-file kami ng pang-apat na petition sa Supreme Court para pigilin ang K-12 ng Aquino administration. So, katulad ng nabanggit mo, bukod sa abot natin sa publiko through signature campaigns, mass actions, and so on, ay meron tayong move sa legal, particular sa Supreme Court, para din questionin yung constitutionality ng K-12 law. Pero Congressman Tino, since talagang desidido yung pamahalaan na ituloy ito kahit na ho ba talagang nag-start na at tuloy-tuloy ito, patuloy pa rin yung pagtutol para ito'y mapigilan at talagang hindi kayo aayon or you won't work with this system hanggat hindi na-resolve yung mga kino-question ninyo, Ginoong Tino? Well, kailangan matugunan yung mga concerns natin, no? Yung matiyak na libre para sa lahat ito, matiyak na magiging disente ang sweldo ng mga teachers na pangunahing magpapatupad.
kailangan matiyak na magiging makabayan at makamasa ang curriculum, hindi for labor export, no? Kailangan protektahan ang trabaho at ang mga sweldo at benepisyo ng libo-libong mga teachers and employees na maaari matanggalan ng trabaho. So, hindi natin bibitiwan ang mga labang ito. At panghuli na lamang po, pero naiisip nyo ho ba na eventually maaabot din natin ito or magiging K-12 din yung ating educational system dahil sinasabi nga tayo na lang yung nahuhuli among Asian countries at talagang nangungulelat na tayo dahil ang sinasabi kulang nga tayo ng taon sa eskwelahan na Ginoong Tinio. Yeah, hindi tayo tumututol dun sa ideya na kailangan dagdagan ang taon sa ating basic education cycle. Totoo yan na pag-iiwanan ng Pilipinas at sa totoo lang, matagal ng atraso ito ng gobyerno sa mga Pilipino, no? Kung inipid yung ating educational system. So, ang importante nga sa atin ay pagpapatupad ng kailangan nare-respeto ang karapatan sa edukasyon ng mga kabataan, karapatan sa trabaho at sa disyenteng sweldo ng mga guro, at yung kabuuang kapakanan ng sambayanang Pilipino. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras. Representative Antonio Tinio ng ACT Party List. Magandang tanghali po sa inyo. Maraming salamat, Rafi.